Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang araw na iyon. Isang simpleng imbitasyon lang ang akala ko, pero iyon pala ang magiging simula ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag kahit ilang beses ko pang balikan. Matagal ko nang hindi nakikita ang kaibigan ko. Sabihin na nating halos ilang taon na rin kaming hindi nagkita ng personal. Paminsan-minsan nagkakausap kami sa chat, pero alam mo naman kung paano iyon. Mga simpleng kumustahan lang, walang lalim, walang masyadong detalye. Kaya nang bigla siyang mag-message sa akin isang gabi, medyo nagulat ako. "Libre ka ba this weekend? Puntahan mo naman ako dito sa amin." Noong una, akala ko biro lang. Hindi siya yung tipo na basta-basta nagyayaya. Tahimik lang siyang tao, medyo misteryoso kung tutuusin. Pero may kung anong pakilamdam sa mensahe niya na parang seryoso siya. Parang may gusto siyang ipakita o sabihin na hindi kayang ilagay sa chat. Tinanong ko siya kung saan ba talaga siya nakatira ngayon. Ang sagot niya lang, "Sa probinsya namin. Madali lang puntahan. Tutulungan kita sa direksyon." Hindi ko alam kung bakit, pero kahit kulang ang detalye, pumayag agad ako. Siguro dahil sa tagal naming hindi nagkita, o baka dahil sa kakaibang pakilamdam na parang kailangan kong pumunta. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may humihila sa akin na tanggapin ang imbitasyon niya. Dumating ang weekend at maaga akong umalis ng bahay. Habang nasa biyahe ako, tuloy-tuloy ang usapan namin sa chat. Binibigyan niya ako ng direksyon kung saan ako bababa, anong sasakyan ang susunod, at kung anong landmark ang hahanapin ko. Napansin ko na habang papalapit ako sa destinasyon, mas nagiging simple ang mga sagot niya. Parang mas pinipili niyang huwag magbigay ng masyadong detalye. "Malapit ka na. Sabihin mo lang pag nasa terminal ka na." Pagdating ko sa terminal, siya mismo ang sumundo sa akin. Doon ko ulit siya nakita pagkatapos ng matagal na panahon. Gumiti siya, pero hindi iyon yung typical niyang ngiti noon. May kakaibang bigat sa itsura niya, parang may tinatago. Nagkumustahan kami habang naglalakad papunta sa sasakyan. Sinubukan kong gawing normal ang usapan. "Ang tagal na rin bakit ngayon ka lang nagyayaya?" Gumitilan siya ng bahagya. "Busy lang, pero gusto kitang makita." Simple lang ang sagot, pero hindi ko alam kung bakit parang may kulang. Parang may gusto pa siyang sabihin pero pinipigilan niya. Sumakay kami sa isang lumang sasakyan na hindi ko kilala kung kanino. Habang umaandar kami, napansin kong unti-unting nagbabago ang paligid. Mula sa mga bahay at tindahan, naging bukirin, hanggang sa tuluyan ng puro puno na lang ang nakikita ko. "Malayo pa ba?" tanong ko. "Hindi na," sagot niya. "Malapit na." Pero habang tumatagal, parang hindi na normal ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa pagod o sa biyahe, kundi dahil sa katahimikan. Yung tipong kahit umaandar ang sasakyan, parang walang tunog sa paligid. Wala akong marinig na ibang tao, kahit mga ibon halos wala. Sinubukan kong magtanong ulit, "Ilan ba kayo doon? May iba pa bang tao sa paligid?" Saglit siyang tumahimik bago sumagot, "May mga tao naman." Hindi malinaw ang sagot niya. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang kaba. Hindi naman ako matatakutin, pero iba yung pakiramdam. Parang may mali, pero hindi ko matukoy kung ano. Habang papalalim kami sa daan, napansin kong bihira na ang mga bahay. May ilan, pero malalayo ang pagitan. Tapos bigla, parang wala na talaga. Puro gubat na lang ang nakikita ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. "Sigurado ka ba na dito talaga kayo nakatira?" Tumingin siya sa akin saglit, tapos bumalik ang tingin sa kalsada. "Oo, dito kami." May kung anong lamig sa paraan niyang sumagot. Hindi galit, hindi rin natatakot, pero parang may tinatago. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa isang makitid na daan na halos natatakpan na ng mga damo. Bumaba siya at sinenyasan akong sumunod. Pagbaba ko, agad kong napansin ang paligid. Tahimik. Sobrang tahimik. Yung tipong parang walang normal sa paligid. Kahit hangin, halos hindi ko maramdaman. "Dito na?" sabi niya. Tinuro niya ang isang direksyon. Sa unang tingin, parang wala akong nakitang bahay. Puro puno lang. Pero habang mas tinititigan ko,
May nakita akong parang estruktura sa gitna ng iyon. Isang bahay. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang hindi siya bagay sa lugar. Huminga ako ng malalim. Sigurado ka? Diyan? Tumanggo siya. Oo, tara. Habang naglalakad kami papunta roon, mas lalo kong naramdaman ng kakaibang bigat sa paligid. Parang bawat hakbang ko, may kung anong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi pa man kami nakakapasok sa bahay, alam ko na agad na may kakaiba. At doon nagsimula ang lahat. Habang papalapit kami sa bahay na iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang mas bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi naman ako pagod at hindi rin naman nakakatakot sa itsura ang paligid kung titignan mo lang sa normal na paraan. Pero may kung anong kakaiba. Parang may presensya na hindi mo nakikita pero ramdam mo. Ang bahay ay nakatayo sa gitna ng mga puno, medyo luma ang itsura pero hindi sira. Parang matagal na siyang naroon pero inaalagaan pa rin. Hindi ko lang maintindihan kung bakit wala akong nakikitang kahit anong senyales ng ibang tao. Walang sampayan, walang tunog ng radyo, walang kahit anong indikasyon na may normal na buhay na nagaganap. Huminto ako saglit bago tuluyang lumapit. Sigurado ka ba na may tao dito? Tanong ko sa kanya. Tumingin lang siya sa akin tapos bahagyang ngumiti. Oo, huwag kang mag-alala. Pero imbes na mawala ang kaba ko, lalo lang itong lumalim. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mali sa paraan ng pagsagot niya. Parang hindi niya ako kinukumbinse. Parang sinasabi lang niya iyon dahil kailangan. Pumasok kami sa loob ng bahay. Pagbukas pa lang ng pinto, agad kong napansin ang loob. Malinis. Maayos, pero tahimik. Sobrang tahimik na parang walang nakatira. Wala akong narinig na kahit anong ingay, kahit yapag ng ibang tao o kahit simpleng galaw. Nasaan ang pamilya mo? Tanong ko habang nakatingin sa paligid. Saglit siyang tumigil bago sumagot. Wala sila ngayon. Ah, ganun ba? Akala ko nandito sila. Umalis lang sandali. Dagdag niya. Pero hindi niya ako tinignan habang sinasabi iyon. Umupo ako sa isang kahoy na upuan malapit sa mesa. Habang tinitignan ko ang paligid, napansin kong kakaiba ang disenyo ng bahay. Parang hindi ito modernong bahay, pero hindi rin siya mukhang sobrang luma. May mga bagay na parang hindi ko maipaliwanag kung saan galing. May mga ukit sa kahoy, may mga palamuti na hindi ko pa nakikita dati. Ang tahimik dito. Sabi ko, sinusubukang gawing casual ang tono ko. Sanayan lang, sagot niya. Muli, maikli, walang dagdag, parang iniiwasan niyang pahabain ang usapan. Maya-maya, inalok niya ako ng pagkain. Naglabas siya ng ilang ulam at inilapag sa mesa. Doon ko napansin na kahit wala siyang kasama sa bahay, parang handa na ang lahat. Parang inaasahan na niya na darating ako. Kumain ka muna, sabi niya. Tumanggo ako at nagsimulang kumain, pero hindi mawala sa isip ko ang mga napapansin ko. Habang kumakain kami, sinubukan kong magtanong ulit. Ilan ba talaga kayo dito? Parang wala akong nararamdamang ibang tao. Huminto siya saglit sa pagkain, tapos tumingin sa akin. Sa pagkakataong iyon, may kakaiba sa tingin niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang mas malalim, mas seryoso. Hindi mo kailangang alamin lahat. Sabi niya. Natigilan ako sa sagot niya. Hindi iyon ang inaasahan ko. Natahimik ako sandali, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Umiling siya ng bahagya. Mamaya na, magpahinga ka muna. Hindi na ako nagpumilit. May parte sa akin na gustong magtanong pa, pero may parte rin na parang nagsasabing wag muna. Parang may tamang oras para sa lahat ng sagot. Pagkatapos naming kumain, ipinakita niya sa akin ang kwarto kung saan ako magpapahinga. Simpleng kwarto lang, may kama, maliit na mesa at bintana na nakaharap sa gubat. Pagpasok ko sa loob, napansin ko agad ang kakaibang pakiramdam. Hindi naman masama, pero parang hindi ako sanay. Parang ang hangin sa loob ng kwarto ay mas mabigat kaysa sa normal. Magpahinga ka muna, mahaba ang biyahe mo, sabi niya bago umalis. Tumanggo lang ako at hinayaan siyang lumabas. Nang maiwan akong mag-isa, naupo ako sa kama at napansin ang bintana.
Sa labas, puro puno lang ang nakikita ko. Pero habang nakatitig ako, may sandali na parang may gumalaw sa pagitan ng iyon. Hindi ko sigurado kung tama ba yung nakita ko o baka imahinasyon ko lang. Umiling ako at tumayo para isara ang bintana. Pero bago ko pa ito masara, may kung anong pakiramdam na parang may nakatingin sa akin mula sa labas. Mabilis kong isinara ang bintana at huminga ng malalim. Pagod lang to, bulong ko sa sarili ko. Humiga ako sa kama, pilit pinapakalma ang sarili ko. Sinubukan kong matulog pero hindi agad ako dinalaw ng antok. Maraming tanong ang umiikot sa isip ko. Bakit ganito ang lugar na ito? Bakit parang may tinatago ang kaibigan ko? At bakit pakiramdam ko simula pa lang ito ng isang bagay na hindi ko lubos na nauunawaan? Hindi ko namalayan kung kailan ako nakatulog. Pero ang huling alaala ko bago ako pumikit ay ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa bahay na iyon. At kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na normal lang ang lahat, may bahagi sa akin na nagsasabing, hindi, may kakaiba. At hindi pa iyon nagpapakita ng buo. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi na parang may kung anong gumising sa akin, pero hindi ko agad matukoy kung ano. Hindi naman ako bangungot at wala rin ako naramdaman na masamang pakiramdam sa katawan ko. Pero bukod sa dilim ng kwarto, may kakaibang katahimikan na parang mas mabigat kaysa kanina. Huminga ako ng malalim at pilit na pinakiramdaman ng paligid. Doon ko napansin na hindi normal ang katahimikan. Hindi ito yung tahimik na nakasanayan mo sa probinsya na may maririnig kang kuliglig o hangin. Ito yung uri ng katahimikan na parang may pumipigil sa kahit anong tunog na lumabas. Doon nagsimula ang una kong narinig. Mahina lang, halos pabulong. Parang may mga taong nag-uusap sa labas ng kwarto ko. Napaupo ako agad sa kama, nakikinig. Pinipilit kong intindihin kung ano ang sinasabi nila, pero hindi malinaw ang mga salita. Parang magkahalo ang boses. Minsan malapit, minsan parang lumalayo. Unang pumasok sa isip ko ay baka bumalik na ang pamilya ng kaibigan ko. Siguro may mga kasama siyang dumating habang natutulog ako. Pero may mali sa ideyang iyon. Kung may dumating man, dapat may narinig akong ingay. Pinto, yabag, kahit simpleng galaw. Pero wala. Tahimik ang lahat, maliban sa mga bulong. Dahan-dahan akong bumaba sa kama at lumapit sa pinto. Hindi ko agad binuksan. Nakinig muna ako. Mas malinaw na ang mga boses ngayon, pero hindi pa rin maintindihan ang sinasabi. Parang hindi pamilyar ang lengguwahe, o baka hindi lang talaga buo ang naririnig ko. May isang sandali na parang may boses na lumapit sa pinto ko. Biglang tumigil ang bulungan, tapos may isang tunog ng yabag, malapit na malapit. Napaatras ako ng bahagya. May tao ba? Mahina akong tanong, kahit alam kong hindi dapat. Walang sumagot. Ilang segundo ang lumipas, tapos biglang bumalik ang katahimikan. Yung sobrang tahimik ulit, parang walang nangyari. Napatingin ako sa pinto, nagdadalawang isip kung bubuksan ko ba o hindi. Sa huli, nanaig ang curiosity ko. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at binuksan ang pinto. Paglabas ko, sinalubong ako ng madilim na sala. Walang ilaw, pero sapat ang liwanag mula sa bintana para makita ko ang paligid. At gaya ng inaasahan ko, walang tao. Hello? Tawag ko, medyo mas malakas na. Wala pa ring sumagot. Lumabas ako ng tuluyan sa kwarto at naglakad papunta sa gitna ng bahay. Tahimik pa rin. Walang kahit anong senyales na may ibang tao. Pero habang naglalakad ako, may napansin ako. Sa gilid ng paningin ko, parang may dumaan. Mabilis lang, parang anino. Napalingon ako agad, pero wala akong nakita. Imposible. Bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka epekto lang ito ng pagod. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi normal ang mga nangyayari. Naglakad ako papunta sa bintana sa sala. Dahan-dahan kong itinabi ang kurtina at sumilip sa labas. Puro dilim, pero may kakaiba. Sa pagitan ng mga puno, parang may mga anyo. Hindi ko masabi kung tao ba o hayop. Hindi rin sila gumagalaw ng malinaw. Parang nandyan lang sila, nakatayo, nakatingin.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Mabilis kong isinara ang kurtina at umatras. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko, pero sigurado akong hindi iyon normal. Habang nakatayo ako sa gitna ng sala, doon ko narinig ulit ang mga yabag. Sa likod ko, mabagal, papalapit. Napalingon ako agad at doon ko nakita ang kaibigan ko. Nakatayo lang siya doon sa may pintuan ng kusina, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon, pero ang alam ko lang ay hindi ko narinig ang pagdating niya. "Gising ka pa pala?" sabi niya. Kalmado lang ang boses. "May narinig ako. May mga boses sa labas, tapos may mga anino." Hindi niya ako pinatapos. "Hindi mo narinig yun," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba sa tono niya. Hindi iyon parang simpleng pagsasabi lang, parang utos. Pero wala. Ulit niya, mas madiin. "Matulog ka na. Pagod ka lang." Natahimik ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakasagot agad. Parang may kung anong pumipigil sa akin na kontrahin siya. Ilang segundo ang lumipas, tapos tumigil ang bulungan, tapos may isang tunog ng yabag. Malapit na malapit. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Hindi nila alam kung ano ang dapat kong isipin. Unti-unti akong bumalik sa kwarto ko, pero hindi na katulad kanina ang pakiramdam ko. Mas malinaw na sa akin ngayon, hindi ito basta imahinasyon lang. May narinig ako, may nakita ako, at higit sa lahat, alam kong may tinatago ang kaibigan ko. Humiga ako ulit sa kama, pero hindi na ako agad pumikit. Nakatingin lang ako sa kisame, pinapakinggan ang paligid. Tahimik ulit. Pero ngayon, alam ko na. Ang katahimikan na yon, hindi ibig sabihin na walang tao. Ibig sabihin lang, naghihintay sila. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit kulang ang tulog ko. Hindi na ako muling nakatulog ng maayos matapos ang mga narinig ko kagabi. Pakiramdam ko, buong gabi akong nakikinig, naghihintay kung may maririnig pa akong kakaiba. Pero bukod sa mabigat na katahimikan, wala nang sumunod. Pagbangon ko, agad kong napansin na maliwanag na sa labas. May sinag ng araw na pumapasok sa bintana, pero kahit ganon, hindi pa rin nawala ang kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay. Parang kahit maliwanag, may kung anong bigat na nananatili. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siyang nakaupo sa mesa. Parang kanina pagising. May nakahain na ulit na pagkain, gaya ng kagabi. Maayos, parang planado. "Gising ka na," sabi niya, walang emosyon ng boses. Hindi ako masyadong nakatulog, sagot ko habang umuupo sa harap niya. Hindi siya agad nagsalita. Tahimik lang siyang kumakain, parang normal lang ang lahat. Pero hindi ko na kayang magpanggap na wala akong napansin. "May narinig ako kagabi," diretsyahan kong sabi. Hindi siya tumingin sa akin. "Sabi ko naman sa'yo, wala." "Hindi ako nag-iimbento," dagdag ko. "May mga boses, tapos may nakita akong mga..." "Tumigil ka." Mababa ang boses niya, pero ramdam ko ang bigat ng salita. Napahinto ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tono niya. Parang hindi na siya yung kilala kong kaibigan. Ilang segundo kaming natahimik. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Sa huli, siya rin ang unang nagsalita. "May ipapakita ako sa'yo," sabi niya. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. "Ano?" Hindi siya agad sumagot. Tumayo lang siya at tinignan ako. "Kung gusto mong maintindihan kung nasaan ka, sumama ka sa akin." Hindi ko alam kung bakit, pero kahit may kaba ako, tumayo ako at sumunod. Parang may bahagi sa akin na gustong malaman ang totoo, kahit alam kong maaaring hindi ko magustuhan ang sagot. Lumabas kami ng bahay at naglakad papunta sa mas malalim na bahagi ng gubat. Habang naglalakad kami, napansin kong mas tahimik dito kaysa kahapon. Wala akong marinig na kahit anong hayop o ibon. Parang patay ang lugar. "Hanggang saan tayo pupunta?" tanong ko. "Malapit na," sagot niya. Katulad kahapon. Pero iba na ngayon ang pakiramdam ko. Hindi na ito simpleng kaba.
Parang unti-unti kong tinatanggap na may kakaiba talaga sa lugar na ito. Habang pumapasok kami sa mas makapal na bahagi ng kagubatan, napansin kong nag-iibang pakiramdam ng hangin. Hindi ko maipaliwanag pero parang mas malamig, mas mabigat. Parang may presensya na hindi ko nakikita. Bigla siyang huminto. "Dito," sabi niya. Sa unang tingin, wala akong nakitang kakaiba. Isang clearing lang sa gitna ng mga puno. Walang bahay, walang kahit anong istruktura. Simpleng bukas na lugar lang. "Anong meron dito?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya sa gitna ng clearing at tumingin sa paligid, parang may hinihintay. "Pumasok ka," sabi niya. "Pumasok saan?" Tumingin siya sa akin, diretso. "Magtiwala ka lang." Hindi ko alam kung bakit pero naglakad ako papunta sa gitna ng clearing. Pagpasok ko pa lang, agad kong naramdaman ang pagbabago. Parang may kung anong bumalot sa akin. Ang hangin, nag-iba. Ang liwanag parang naging mas malambot pero mas maliwanag. At ang pinakakakaiba, ang tunog. May narinig akong parang mahinang ugong, parang may dumadaloy na enerhiya sa paligid. "Anong nangyayari?" tanong ko, medyo kinakabahan na. "Relax ka lang." Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ramdam ko na may mali o baka mas tamang sabihin na may kakaibang nangyayari. Sa isang iglap, parang nagbago ang paligid. Hindi ko maipaliwanag kung paano pero yung dating simpleng clearing parang naging iba. Ang mga puno parang mas matataas, ang hangin mas malamig, at ang pakiramdam parang hindi na ako nasa normal na lugar. Napaatras ako ng isang hakbang. "Sandali, ano to?" Doon siya lumapit sa akin. "Hindi ito yung lugar na akala mo," sabi niya. Mababa ang betoy ng salita. Tumingin ako sa kanya, naghihintay ng paliwanag. At doon niya sinabi ang bagay na hindi ko inaasahan. "Hindi kita dinala dito para lang bisitahin ang bahay namin. Dinala kita dito para makita mo ang Biringan." Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. "Biringan?" Ulitin ko. Tumanggo siya. Isang lugar na hindi dapat basta napupuntahan ng mga tao. Napalunok ako. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa paligid tapos bumalik ang tingin sa akin. "Yung mga narinig mo kagabi, hindi yun guni-guni." Ramdam ko ang lamig na dumaan sa katawan ko. "At yung mga nakita mo," dagdag niya, "totoo yun." Hindi ko alam kung ano dapat ang ramdam ko. Takot, galit, o pagtataka. "Bakit mo ako dinala dito?" tanong ko, halos pabulong. Ilang segundo siyang tahimik bago sumagot. "Dahil hindi mo na kayang manatiling walang alam." Sa sandaling iyon, alam kong wala nang babalikan. Hindi na ito simpleng pagbisita sa bahay ng kaibigan. May pinasok na akong mundo na hindi ko maintindihan. At pakiramdam ko, hindi na ako basta makakalabas dito. Hindi ko agad natanggap ang sinabi niya. Nakatingin lang ako sa kanya. Parang hinihintay ko na bawiin niya ang lahat at sabihing biro lang iyon. Pero hindi siya ngumiti. Hindi siya kumurap man lang. At higit sa lahat, hindi siya nagbago ng tono. "Hindi ka nagbibiro, no?" Mahina kong tanong. Umiling siya. "Hindi." Napatingin ako sa paligid. Kanina pa ako may kakaibang nararamdaman pero ngayon mas malinaw na. Parang hindi na ako nakatapak sa parehong lupa na dinaanan namin papasok. Kahit ang hangin na dumadampi sa balat ko, parang may dalang kung anong hindi ko maipaliwanag. "Anong ibig mong sabihin na biringan?" Tanong ko ulit, mas seryoso na. Dahan-dahan siyang huminga. "Lugar ito na hindi basta nakikita ng normal na tao. Parang pagitan. Hindi siya ganap na mundo ninyo, pero hindi rin ito ganap na mundo namin." "Namin?" Ulit ko. Doon siya tumingin sa akin ng diretsyo. Sa pagkakataong iyon, may nakita akong kakaiba sa mga mata niya. Hindi na iyon yung pamilyar na titig na kilala ko. Parang mas malalim, parang may ibang bagay na nakatago sa loob. "Makikita mo rin," sabi niya.
Bago pa ako makapagsalita, may naramdaman akong pagbabago sa paligid. Parang may gumalaw sa hangin. Hindi ko yun nakikita agad, pero ramdam ko. Parang may dumaan sa likod ko. Mabilis akong napalingon. Sa una, wala akong nakita. Pero habang mas pinipilit kong tumingin, unti-unting may lumitaw. Isang anyo. Mukha siyang tao sa unang tingin. Nakasuot ng simpleng damit, nakatayo lang sa pagitan ng mga puno. Pero may mali. Hindi siya gumagalaw tulad ng normal na tao. Parang masyadong maayos, masyadong kontrolado ang bawat galaw. Napaatras ako ng isang hakbang. Hindi lang siya, sabi ng kaibigan ko. Paglingon ko sa kabilang direksyon, may isa pa at isa pa. Unti-unti silang lumilitaw. Parang dati na silang nandoon pero ngayon ko lang nakikita. Hindi sila nagsasalita. Nakatingin lang sila sa akin. Mga tao ba sila? Tanong ko, kahit alam kong hindi iyon ang tamang tanong. Hindi, sagot niya. Pero minsan, gusto nilang magmukhang tao. Ramdam ko ang lamig na gumapang sa likod ko. Hindi sila nakakatakot sa paraang inaasahan mo. Hindi sila halimaw, hindi rin sila mukhang masama. Pero may kung anong kakaiba sa presensya nila na hindi mo kayang ipaliwanag. Bakit sila nakatingin sa akin? Tanong ko. Dahil bago ka at bihira ang tulad mo na nakakapasok dito. Napansin kong unti-unti silang lumalapit. Hindi mabilis pero sapat para maramdaman kong lumiliit ang espasyo ko. Sandali, hindi ako komportable dito. Halos pabulong ako. Lumapit ang kaibigan ko sa tabi ko. Huwag kang gagalaw ng bigla. Huwag kang matatakot. Paano ako hindi matatakot? Sagot ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa mga nilalang na nakapaligid sa amin. At doon ko napansin ang isa pang bagay. May respeto sila sa kanya. Hindi sila lumalapit ng sobra. Parang may hangganan na hindi nila tinatawid. Parang may kinikilala silang otoridad. Makinig ka sa akin, sabi niya sa akin. Mahina pero malinaw. Hindi sila lahat masama, pero hindi rin lahat mabuti. Hindi ko alam kung mas nakakatakot ba iyon. Isa sa mga nilalang ang lumapit ng mas malapit kaysa sa iba. Mas malinaw ko na siyang nakikita ngayon. Mukha siyang tao. Isang lalaki, siguro nasa 30 ang itsura. Pero ang mga mata niya, kakaiba. Parang masyadong maliwanag. Parang may sarilong liwanag sa loob. Tumingin siya sa akin, diretso. Walang emosyon. Hindi siya dapat nandito, sabi niya. Nagulat ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa malinaw na boses niya. Hindi na iyon bulong tulad kagabi. Totoo, malinaw. Bago pa ako makasagot, humakbang ang kaibigan ko sa harap ko. Kasama ko siya, sabi niya. Nagkatinginan silang dalawa. May tensyon sa pagitan nila na hindi ko maintindihan. Hindi siya kabilang, sagot ng nilalang. Hindi pa, sagot ng kaibigan ko. Napalingon ako sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa nilalang sa harap namin. Ilang segundo ang lumipas na parang ang haba. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Sa huli, umatras ang nilalang. Hindi siya umalis, pero bumalik siya sa pwesto niya kasama ng iba. Doon ko lang napansin na huminga ulit ako ng normal. Halika na, sabi ng kaibigan ko. Hindi na ako nagtanong. Sumunod na lang ako sa kanya palabas ng gitna ng lugar na iyon. Habang papalayo kami, pakiramdam kong may matang nakasuot pa rin sa amin. Hindi ako lumingon. Paglabas namin sa clearing, biglang nagbago ulit ang pakiramdam ng paligid. Parang bumalik na sa dati. Pero alam kong hindi na ganun kasimple. Huminto ako at hinarap siya. Hindi ka na yung kilala ko, sabi ko. Tahimik lang siya. At yung lugar na yon, dagdag ko, hindi ko alam kung anong ginawa mo, pero dinala mo ako sa isang bagay na hindi ko dapat makita. Sa wakas, tumingin siya diretso sa akin. At hindi pa iyon ang lahat, sabi niya. Doon ko naramdaman ang mas malalim na kaba. Dahil sa lahat ng nakita ko, alam kong totoo ang sinasabi niya. Simula pa lang iyon. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay,
Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong isipin. Parang ang daming nangyari sa loob lang ng ilang minuto, pero hindi ko pa rin lubos na naiintindihan kung ano ang eksaktong pinasok ko. Tahimik kaming dalawa, pero ramdam ko na alam niyang marami akong tanong. Pagdating namin sa gilid ng bahay, hindi na ako nakatiis. Sabihin mo na sa akin ng totoo, sabi ko, huminto ako sa paglalakad. Ano ka ba talaga? Huminto rin siya. Ilang segundo siyang nakatalikod sa akin, parang nag-iisip kung sasabihin ba niya o hindi. Sa huli, dahan-dahan siyang humarap. Hindi ako tulad mo, sabi niya. Alam ko na yun, sagot ko agad. Pero ano ka? Napatingin siya sa paligid, parang sinisigurong walang ibang nakikinig, kahit alam kong wala namang normal na tao sa lugar na iyon. May dugo akong hindi sa tao, sabi niya. Hindi ako ganap na engkanto, pero hindi na rin ako ganap na tao. Parang may kumirot sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa realization na matagal ko na pala siyang kilala, pero hindi ko siya lubos na kilala. Matagal mo nang alam to? Tanong ko. Tumanggo siya. Bata pa lang ako, may mga bagay na akong nakikita na hindi nakikita ng iba. Akala ko dati imahinasyon lang, pero habang tumatagal, mas lumilinaw. Paano? Tanong ko, hindi ko maiwasang mag-usisa. May mga lugar na hindi dapat napupuntahan ng tao. May mga nilalang na hindi dapat nakikita. Pero ako, parang hinahanap ako ng mga iyon. Natahimik ako. Naalala ko lahat ng kakaibang kilos niya noon. Yung pagiging tahimik niya, yung pag-iwas niya sa mga tao, yung mga pagkakataong parang may iniisip siya na hindi niya sinasabi. Ikaw lang ba ang ganito? Tanong ko. Umiling siya. Hindi, marami kami, pero hindi kami nagpapakita. Hindi dapat malaman ng iba. Pero bakit mo ako dinala dito? Tanong ko, mas mabigat na ang tono ko ngayon. Doon siya tumingin sa akin ng diretsyo. Sa pagkakataong iyon, wala nang pag-iwas sa mga mata niya. Dahil ikaw, hindi ka tulad ng iba. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Napansin mo na siguro, kagabi pa lang narinig mo na sila. Nakita mo na sila. Hindi lahat ng tao kayang gawin yon. Napaisip ako. Tama siya. Kahit ako mismo nagtataka kung bakit malinaw kong narinig at nakita ang mga bagay na iyon. Hindi ko naman ginusto to, sabi ko. Alam ko, sagot niya, pero may dahilan kung bakit ka makakakita. Anong dahilan? Tanong ko agad. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, naglakad siya papunta sa gilid ng bahay at sumandal sa isang puno. Hindi ko pa alam, sabi niya, pero sigurado ako, hindi aksidente na napunta ka dito. Natahimik akong tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na siya nakikita bilang simpleng kaibigan lang. Parang may bahagi sa kanya na hindi ko na kayang abutin. Yung mga nilalang kanina, sabi ko, binalikan ang nangyari sa biringan. Ano sila talaga? Engkanto, sagot niya. Iba-ibang uri nila. May mabait, may hindi. May tahimik lang at may gustong mangyalam. Yung kumausap sa akin, hindi siya mukhang mabait. Hindi nga, at hindi siya natutuwa na nandito ka. Bakit? Tanong ko. Dahil ang mga tulad mo, sandali siyang tumigil. Hindi nila mapagkakatiwalaan. Napabuntong hininga ko. Ang gulo. Mas magiging magulo pa, sabi niya. Napatingin ako. Anong ibig mong sabihin? Tandaan mo yung sinabi niya kanina na hindi ka dapat nandoon? Tumanggo ako. Hindi yun basta salita lang. Dagdag niya, bawalan iyon. Para kanino? Sa akin o sa'yo? Tayong dalawa. Naramdaman kong bumigat ulit ang hangin sa paligid. Kahit wala na kami sa loob ng biringan, parang may bakas pa rin ang presensya ng mga nilalang na iyon. Kung ganun, bakit mo pa ako dinala dito? Tanong ko, medyo may halong inis na. Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo siyang nakatingin sa lupa bago nagsalita. Dahil mas delikado kung wala kang alam. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin, seryoso. Kapag nakakakita ka, hindi ka na nila papabayaan. Kahit saan ka pumunta, may makikita sa'yo at may susubok na lumapit.
Parang may malamig na ubis na ibinuho sa akin. Ibig sabihin, kahit umalis ako dito, hindi na mawawala yan. Putol niya. Nabuksan na. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang mas kinakatakutan ko. Yung lugar na iyon o yung ideya na kahit makaalis ako, dadalhin ko pa rin ang lahat ng iyon. May paraan pa ba para bumalik sa normal? Tanong ko, halos pabulong. Tumingin siya sa akin, pero hindi agad sumagot. At sa katahimikan na iyon, alam ko na ang sagot. Wala na. Hindi na ako agad nakapagsalita matapos niyang sabihin na wala nang paraan para bumalik sa dati. Para akong naubusan ng hangin, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting lumulubog sa isip ko. Tahimik kaming dalawa habang nakatayo sa gilid ng bahay. Pero ramdam ko na hindi iyon yung katahimikang payapa. Parang may kung anong paparating. May mararamdaman ka mamaya. Sabi niya bigla, hindi tumitingin sa akin. Kapag papalapit sila. Napakunot ang noo ko. Sila? Sino? Hindi na siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa gubat sa likod ng bahay. Doon ko rin ibinaling ang tingin ko at doon ko naramdaman iyon. Sa una, parang simpleng lamig lang ng hangin. Pero unti-unti, naging mas mabigat. Parang may pressure na bumabalot sa buong paligid. Hindi ko pa man nakikita, alam ko nang may paparating. Anong ginagawa nila? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ko alam. Sagot niya pero halatang alerto siya. Pero hindi sila basta lalapit kung walang dahilan. Biglang may narinig akong mahinang kaluskos mula sa pagitan ng mga puno. Hindi ito katulad ng narinig ko kagabi. Mas malinaw, mas malapit, parang may mga yabag na hindi nagtatago. Napaatras ako ng bahagya. Tumayo ka sa likod ko, sabi niya agad. Hindi na ako nagtanong, agad akong pumwesto sa likod niya, kahit hindi ko alam kung anong eksaktong mangyayari. Ramdam ko ang tensyon sa katawan niya, parang handa siyang harapin ang kung ano-anong lalabas. Mula sa dilim ng gubat, unti-unting may lumitaw na anyo. Isa, tapos dalawa, hanggang sa 3. Mas malinaw ko silang nakikita ngayon kaysa kanina sa biringan. Hindi na sila mukhang simpleng anino lang. May hugis sila, may anyo. Mukha silang tao pero hindi mo kailangang maging matalino para malaman na hindi sila tao. Ang mga mata nila ang pinakakakaiba. Hindi pare-pareho ang kulay pero lahat may iisang katangian. Parang masyadong buhay. Parang may lalim na hindi mo maabot. Huminto sila ilang metro mula sa amin. Bakit mo siya dinala dito? Tanong ng isa, mas malamig ang boses kaysa sa narinig ko kanina. Humakbang ng bahagya ang kaibigan ko, pinoprotektahan ako. Hindi siya ang pakay ninyo. Hindi pa, sagot ng isa pa. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang pinag-uusapan nila na wala ako roon. Ano bang gusto ninyo? Tanong ko mas matigas na ang tungno. Tahimik ang isa sa mga nilalang, pero nakatingin siya sa akin. Hindi niya ako inaalis ang tingin niya, parang sinusuri niya ako. Totoo pala. Sabi niya. Anong totoo? Hindi ko napigilang itanong. Hindi siya sumagot sa akin. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang. Hindi siya tulad ng inaakala natin. Dagdag niya. Napatingin ako sa kaibigan ko. Anong sinasabi niya? Tumahimik ka. Bulong niya, pero hindi galit, parang nag-aalala. Hindi mo siya kayang itago, sabi ng nilalang. Naramdaman na siya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin, mas malamig, mas mabigat, parang may kung anong dumadagdag sa presensya sa paligid. Ano yun? Tanong ko, halos hindi ko na maitago ang kaba. Hindi agad sumagot ang kaibigan ko, pero nakita kong nag-iba ang itsura niya. Mas naging seryoso, mas naging alerto. Umalis na kayo dyan, sabi niya sa mga nilalang. Pero imbis na atras, mas lalo silang naging kalmado. Huli na, sabi ng isa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may kakaiba sa likod ko. Parang may humawak sa hangin.
Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero parang may presensya na biglang lumapit sa akin. Hindi mula sa harap, kundi mula sa likod. Napalingon ako agad at doon ko nakita. Mas madilim na anyo. Hindi siya tulad ng iba, hindi siya malinaw. Parang anino pero mas siksik, mas mabigat. At kahit hindi ko nakikita ang mukha niya, alam kong nakatingin siya sa akin. Nanlalamig ang buong katawan ko. "Lumayo ka sa kanya!" Sigaw ng kaibigan ko. Bigla akong hinila papunta sa kanya, pero bago pa ako tuluyang makalayo, naramdaman ko ang isang matinding lamig na dumaan sa likod ko. Parang may sumubok humawak sa akin. "Hindi siya sayo," sabi ng kaibigan ko, mas matindi na ang boses. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nagbago. Hindi ko maipaliwanag pero parang may ibang presensya na lumabas sa kanya. Hindi na siya mukhang simpleng tao. May aura na hindi ko nakita noon. Umatras ang madilim na anyo. Hindi dahil sa takot, kundi parang nag-iingat. "Hindi mo siya kayang itago habang buhay," sabi nito. "Tama na," sagot ng kaibigan ko. Ilang segundo ang lumipas na parang walang gumagalaw. Lahat kami nakatingin sa isa't isa, naghihintay kung sino ang unang kikilos. Sa huli, ang madilim na anyo ang unang umatras. Hindi siya nawala agad pero unti-unti siyang naglaho sa pagitan ng mga puno. Sumunod ang iba, at sa loob ng ilang sandali, naiwan kaming dalawa sa katahimikan. Pero hindi na ito katulad ng dati. Dahil ngayon, alam ko na, hindi lang ako basta nakapasok sa mundo nila. May kung anong pumasok sa akin sa mundo nila. At may isang bagay doon, ang gusto ako. Hindi agad nawala ang pakiramdam kahit naglaho na ang mga nilalang. Para bang may naiwan sa hangin, isang bigat na hindi basta mawawala kahit tahimik na ulit ang paligid. Nakahawak pa rin ako sa braso ng kaibigan ko, hindi dahil gusto ko kundi dahil hindi ko namalayan na kinapitan ko na pala siya ng mahigpit. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ko pero hindi siya lumayo. Nakatitig pa rin siya sa direksyon kung saan nawala ang madilim na anyo. Parang inaasahan niyang babalik ito anumang oras. "Umalis tayo dito," sabi niya, mababa ang boses. Hindi na ako nagtanong. Sumunod ako agad habang mabilis kaming naglakad pabalik sa bahay. Habang naglalakad, pakiramdam ko may sumusunod pa rin sa amin. Hindi ko na sinubukang lumingon. Natuto na ako. Hindi lahat ng gusto mong makita ay dapat mong tingnan. Pagdating namin sa loob ng bahay, agad niyang isinara ang pinto at inilak ito. Hindi ko alam kung anong silbi ng lock sa ganitong sitwasyon, pero sa paraan ng pagkilos niya parang importante iyon. "Umupo ka," sabi niya. Sumunod ako at naupo sa upuan habang siya naman ay nagsimulang maghanap ng kung ano sa isang lumang kabinete. Nang bumalik siya, may dala siyang maliit na bagay, isang pirasong kahoy na may ukit. Inilapag niya iyon sa mesa sa harap ko. "Ano to?" tanong ko. "Pangproteksyon," sagot niya. Napatingin ako sa kanya. "Gagana ba yan?" Hindi siya ngumiti. "Kailangan." Tahimik akong tumingin sa maliit na bagay na iyon. Hindi ko alam kung bakit pero kahit simple lang ang itsura nito, parang may kakaibang pakiramdam kapag malapit ito sa akin. Parang may bahagyang init na sumasalubong sa lamig na nararamdaman ko kanina. "Yung nilalang kanina?" sabi ko, dahan-dahan. "Ano siya?" Hindi agad sumagot ang kaibigan ko. Umupo siya sa tapat ko at tumingin sa akin, seryoso. "Hindi lahat ng engkanto ay pare-pareho," sabi niya. "Yung mga nakita mo kanina sa biringan, karamihan sa kanila, neutral. Hindi sila basta nanghihimasok. Pero yung isa, dagdag ko, hindi siya ganun. Mas matagal na siya, mas malalim ang koneksyon niya sa lugar na iyon." Napalunok ako. "At gusto niya ako?" Tumanggo siya, mabagal. "Bakit?" tanong ko, hindi ko na maitago ang kaba. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa kamay ko, tapos sa mata ko. "May dala kang bagay na hindi sa'yo," sabi niya. Napakunot ang noo ko. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ko pa sigurado," sagot niya. "Pero ramdam nila.
kaya kanila napansin agad. Hindi ko naman pinili ito, sabi ko, medyo napataas ang boses. Alam ko, sagot niya, kalmado pa rin. Pero hindi na mahalaga kung pinili mo o hindi, nandyan na. Tahimik akong napalimko. Hindi ko alam kung ano mas nakakabigat, yung takot o yung ideya na parang wala na akong kontrol sa nangyayari. Makakauwi pa ba ako? Halos pabulhong. Tumingin siya sa akin, tapos tumanggo. Oo, sabi niya, pero hindi madali. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka basta makakalabas. Kailangan mong sundan ang tamang daan. Anong daan? Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Yung daan na dinaangan natin papasok, hindi na yun ang lalabas, sabi niya. Naramdaman ko ulit ang lamig sa dibdib ko. Ibig mong sabihin, iba na? Oo, sagot niya. Kapag nakapasok ka na sa biringan, hindi na pareho ang mundo. Tahimik akong napatingin sa sahig. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Parang bawat sagot niya may kasamang mas malaking tanong. Paano ako makakalabas? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Kailangan nating bumalik sa pinanggalingan mo, pero hindi sa paraang alam mo. Napatingin ako sa kanya. At paano yun? Sa gabi, sabi niya. Napakunot ang noo ko. Bakit sa gabi? Doon bukas ang daan. Doon tayo makakadaan nang hindi nila napapansin. Nila? Ulit ko. Yung mga katulad ng nakita mo kanina. Sagot niya. Natahimik ako. Parang wala na akong choice kundi magtiwala sa kanya. Kahit hindi ko na siya lubos na kilala, siya lang ang may alam kung paano ako makakabalik. Kapag nakaalis ako dito, sabi ko, dahan-dahan, matatapos na ba to? Hindi siya agad sumagot. At sa katahimikan na iyon, naramdaman ko ang sagot bago pa niya sabihin. Hindi, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Kahit makaalis ka dito, dala mo na sila at alam na nila kung sino ka. Napapikit ako sandali, pilit inaayos ang paghinga ko. Pero uuwi ka pa rin. Kailangan mo lang maging handa. Hindi ko alam kung handa ba talaga ako. Pero sa puntong iyon, alam ko na wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan kong makaalis at kailangan kong harapin kung ano man ang sumunod sa akin palabas. Pagsapit ng gabi, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng paligid. Hindi ito katulad ng unang gabi ko sa bahay na iyon. Noon, may takot, pero may halong pagdududa pa kung totoo ba ang lahat. Ngayon, malinaw na sa akin. Hindi na ito basta pakiramdam lang. Totoo ang lahat ng nakita ko at mas lalo kong nararamdaman ang presensya nila habang lumalalim ang dilim. Tahimik kaming dalawa sa loob ng bahay. Wala nang masyadong usapan. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa maliit na kahoy na bagay na ibinigay niya sa akin. Hawak-hawak ko iyon. Parang iyon na lang ang natitirang bagay na nagbibigay sa akin ng konting lakas ng loob. Oras na, sabi niya nang tuluyan ng dumilim ang paligid. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung handa na ba ako pero tumayo ako. Lumabas kami ng bahay at agad kong napansin na iba ang gabi dito. Hindi ito katulad ng karaniwang gabi na may ilaw ng buwan at mga bituin. Parang mas madilim pero hindi dahil walang liwanag. Parang may pumipigil lang sa liwanag na kumalat. Sumunod ka lang sa akin ha, huwag kang lilihis. Tumanggo ako at sumunod. Pumasok kami sa gubat, pero iba na ang pakiramdam kumpara kanina. Parang mas buhay ang paligid. Kahit walang tunog, parang may mga matang nakatingin mula sa dilim, pero hindi ko na sinubukang hanapin. Habang naglalakad kami, napansin kong parang hindi na pareho ang daan. Hindi ito yung dinaanan namin papasok. Mas makitid, mas madilim, at mas malamig. Sigurado ka ba na ito yung tamang daan? Tanong ko, mahina lang. Wala nang ibang daan, sagot niya. Hindi na ako nagsalita. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad, pero habang tumatagal, mas nagiging mabigat ang bawat hakbang. Parang may humihila sa akin pabalik. Nararamdaman mo ba? Tanong niya. Oo, sagot ko.
parang may pumipigil. Normal lang yan, sabi niya. Ayaw kang umalis. Nanlamig ang likod ko. Sino? Hindi na siya sumagot. Ilang minuto pa kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng gubat na parang kakaiba. Hindi ko maipaliwanag pero parang doon nagtatapos ang isang bagay at nagsisimula ang isa pa. Dito, sabi niya. Huminto kami. Tahimik ang paligid pero ramdam ko ang tensyon. Parang may hinihintay. Anong gagawin natin? Tanong ko. Hintayin natin, sabi niya. Hintayin ng ano? Hindi pa siya nakakasagot nang biglang nagbago ang hangin. Mas lumamig, mas bumigat, at doon ko naramdaman hindi na kami nag-iisa. Sa likod ko, may marahang yabag. Napapikit ako sandali bago lumingon at doon ko sila nakita. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami sila. Nakatayo sa pagitan ng mga puno, nakatingin sa amin. Mas malinaw sila ngayon kaysa dati. Iba-iba ang itsura pero iisa ang pakiramdam. Hindi sila basta manonood lang. Hindi sila papayag, sabi ko, halos pabulhong. Hindi nga, sagot niya. Humakbang siya sa harap ko, hinaharap ang mga nilalang. Dadaan siya, sabi niya, matatag ang boses. Tahimik ang mga nilalang sa loob ng ilang segundo, parang sinusukat nila ang sitwasyon. Hindi pa siya dapat umalis, sabi ng isa. Hindi ninyo siya hawak, sagot ng kaibigan ko. Hindi pa, sagot ng isa pa. Biglang may naramdaman akong kakaiba sa kamay ko. Yung hawak kong kahoy na bagay, parang umiinit. Hindi masakit pero sapat para mapansin ko. Ano to? Tanong ko. Huwag mong bibitawan, sabi niya agad. Mas lalo kong hinigpitan ang hawak ko. Biglang nag-iba ang paligid. Parang gumalaw ang hangin. Parang may nagbukas na kung anong hindi ko nakikita. Sa harap namin, may bahagi ng dilim na parang nagiging mas malalim. Yun na ang daan, sabi niya. Sigurado ka ba? Tanong ko, kinakabahan. Wala nang ibang daan, sagot niya. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, may nakita akong lungkot sa mata niya. Pag pumasok ka dyan, huwag kang lilingon. Kahit may marinig ka, kahit may tumawag sa'yo. Tumanggo ako kahit hindi ko sigurado kung kaya ko. Hindi ka nasasaba? Tanong ko. Umiling siya. Hanggang dito lang ako. Sabi niya, parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Bakit? Hindi ko pwede, sagot niya. Ito na ang hangganan ko. Ilang segundo kaming nagtitigan. Salamat, sabi ko, mahina. Tumanggo siya. Bilisan mo. Huminga ako ng malalim at hinarap ang madilim na bahagi sa harap ko. Habang papalapit ako, mas lalo kong nararamdaman ang presensya sa paligid. Parang may gustong pumigil, may gustong humawak sa akin. Pero hindi ako tumigil. Pagpasok ko sa dilim, agad akong binalot ng lamig. Parang may mga kamay na dumadampi sa balat ko. Pilit akong hinahatak pabalik. May mga boses akong narinig. Pabulhong, mahina, pero malinaw. Tumatawag sa pangalan ko. Hindi ako lumingon. Hindi ako huminto. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad kahit hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa biglang nagbago ang lahat. Parang may humila sa akin palabas at sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay. Nawala ang lamig at naiwan ako sa isang lugar na pamilyar. Pero alam kong hindi na ito katulad ng dati. Pagdilat ko ng mga mata ko, una kong napansin ang liwanag. Hindi na ito yung madilim at mabigat na liwanag na galing sa biringan. Ito na yung pamilyar, yung normal na liwanag ng umaga. Naririnig ko ang mga sasakyan sa malayo, ang mga tao na nag-uusap, at ang simpleng ingay ng isang ordinaryong araw. Nakatayo ako sa gilid ng isang kalsada. Napalingon ako sa paligid. Kilala ko ang lugar. Ito yung terminal na dinaanan ko papunta sa probinsya. Pero kahit gaano pa siya kapamilyar, may kakaiba pa rin akong nararamdaman. Parang may kulang o may sobra. Hindi ko lang matukoy kung alin. Huminga ako ng malalim.
Pakiramdam ko matagal akong nawala, pero nang tingnan ko ang oras sa phone ko, parang ilang oras lang ang lumipas. Parang walang nangyaring kakaiba. Pero alam kong hindi iyon totoo. Dahan-dahan akong naglakad palayo sa lugar. Hindi ko na hinanap ang kaibigan ko. Hindi ko na rin binalikan ng daan papunta sa bahay nila. Parang may bahagi sa akin na alam na hindi ko na dapat gawin iyon. Habang naglalakad ako, napansin kong mas malinaw ang paligid kaysa dati. Hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa pakiramdam. Parang mas sensitibo ako sa lahat. Sa galaw ng hangin, sa presensya ng mga tao, kahit sa mga simpleng tunog. Umupo ako sa isang bakanteng upuan sa terminal, pilit inaayos ang isip ko. Sinubukan kong isipin kung panaginip lang ba ang lahat, pero agad kong naalala ang hawak kong kahoy na bagay. Mabilis kong hinanap iyan sa bulsa ko. Nanduan pa rin. Maliit, simple, pero hindi ko maikakailan na iyon ang patunay na hindi panaginip ang lahat. Napahawak ako rito ng mahigpit. At doon ko naramdaman, yung pakiramdam na akala kong iniwan ko na sa lugar na iyon. Hindi siya nawala. Mahina lang, pero nandoon. Parang may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong napalingon sa paligid. Mga normal na tao lang ang nakikita ko. Mga pasahero, tindera, driver, lahat abala sa kani-kanilang buhay. Pero sa pagitan nila, may sandali na may nakita ako. Isang anino, nakatayo sa malayo, sa gilid ng kalsada. Hindi siya gumagalaw, hindi siya lumalapit, pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Napakurap ako, at nawala siya. Napahawak ako sa dibdib ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Hindi pa tapos, bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan akong tumayo at sumakay ng sasakyan pa uwi. Buong biyahe, tahimik lang ako. Pinagmamasdan ko ang mga dumadaan sa bintana, pero hindi na katulad dati ang pakiramdam ko. Parang bawat anino may kahulugan na. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng normal na buhay, walang kakaiba, walang kakaibang presensya na agad kong naramdaman, pero sa loob ko, alam kong nagbago na ang lahat. Pumasok ako sa kwarto ko at umupo sa kama. Inilabas ko ulit ang maliit na kahoy na bagay at tinignan ito. Naalala ko ang sinabi niya, kapag nakakakita, hindi ka na nila papabayaan. Napapikit ako sandali at doon ko naintindihan. Hindi ako basta nakalabas. Nadala ko sila. Mula sa araw na iyon, hindi na ako naging katulad ng dati. May mga pagkakataon na sa gitna ng maraming tao, may makikita akong kakaibang anyo sa gilid ng paningin ko. Minsan, may maririnig akong bulong sa gabi, katulad ng unang gabi ko doon. Hindi sila laging nagpapakita, pero alam kong nandyan sila. At paminsan-minsan, kapag sobrang tahimik ang paligid, bumabalik sa isip ko ang kaibigan ko. Hindi ko na siya nakita ulit, hindi na siya nagparamdam. Pero alam ko ang dahilan. Pinrotektahan niya ako. At marahil, pinrotektahan pa rin niya ako. Sa paraang hindi ko nakikita. Minsan naiisip ko kung babalik ako sa lugar na iyon, kung ano pa ang maari kong matuklasan, kung bakit ako ang nakita at kung bakit ako ang pinili. Pero sa tuwing sumasagi iyon sa isip ko, may kasamang kaba. Dahil alam ko, kapag bumalik ako, hindi na ako bisita. At sa tuwing nararamdaman ko ang malamig na hangin sa gabi, hindi ko maiwasang isipin na may naghihintay. Hindi para takutin ako, kundi para kunin ako. At sa kaibuturan ng isip ko, may isang tanong na hindi ko pa rin masagot hanggang ngayon. Kung sakaling dumating ang araw na iyon, lalaban ba ako o sasama ako sa kanila?